May mga talks na may pinagtatakpan, merong pinipili. No, hindi ganon. Where the evidence leads us, we'll go there. Public place to eh. Huwag tayo maging onion skin. How about Gutesa, sir? May info na ba sa whereabout niya? Walang balita kay Gutesa. And that's the reason why I thought of reviewing the CCTV of September 25. It was not my intention to spy on Senator Marcoleta. Ang talagang reason kung bakit pinahanap ko yung CCTV footage, para magkaroon kami ng clue kung sino yung pwedeng kasama niya, na pwedeng mapagkilanlan, na pwedeng ipaabot sa kanya yung invitation. Naghahanap din kami ng magko-corroborate doon sa kanya mga sinabi. I heard Senator Marcoleta na kung ako raw ba nagbi-Big Brother o okay lang ba raw na tiktikan niya rin opisina ko. Well, bibigyan ko siya ng logbook kung gusto niya everyday kung sino yung pupunta sa office ko at walang contractor na pupunta doon. Wala maski sino pupunta except mga official business. Public place to eh. Huwag tayo maging onion skin na lalabas yung mga bisita natin o kung sino yung mga pinatawag natin. Dahil CCTV yan eh. What we need kay Gutesa, yung magko-corroborate whether it's another witness or whatever documentary evidence na mayroon siyang hawak para maipakita niya. Otherwise, mere allegation by one person, parang maski sa korte, maski sa prosecution level, baka hindi mag-hold water. May mga talks na may pinagtatakpan, merong pinipili. No, hindi ganon. Maski sa pag nag-resume ng hearings, walang magbabago. Doon sa naunang direction ko noon bilang chairman, na where the evidence leads us, we'll go there. Maganda yung kinalakasan din ng awareness ng mga tao kasi lahat na involved. And kaya hindi natin nga binibigyan sisi at in-encourage pa nga natin mawala yung galit. Para talaga masustain yung effort ng government to really get to the bottom of all these issues, all these anomalies, at para mapanagot talaga yung dapat managot. Otherwise, kailan naman ulit ito? After 5 years? After 10 years? So walang katapusan. It has become a vicious cycle. So we're there right now and we intend to continue. We intend to issue subpoena do sa STECOM kina Mr. and Mrs. Diskaya para malinaw yung kanyang tinestify na may mga 17 congressmen na nakatanggap ng mga kickback. Itong investigation sa flood control anomaly, sa tingin nyo magtatagal pa o ilang hearing na lang po ito? Well, I think pwede nang i-wrap up at least yung flood control, yung GOS at saka substandard. Then we can segue to other infrastructure anomalies like farm to market rules. Kasi in fairness to Senator Sherwin Gatchalian, he has done and is doing a great job as chairman of the Finance Committee. I take my hat off to him. Dahil ang dami niyang na-scrutinize, ang dami niya rin na-discover mga ibang issues na related sa corruption. Invited na po ba sa next hearing si former Congressman Saldico and former House Speaker Martin Romualdez? We will invite him through the Speaker Bogie D. It will give him the opportunity to respond. Yung kay Congressman, ex-Congressman Saldico will send the invitation doon sa kanyang established na residence. Kung hindi pa rin siya sisipot based on the subpoena, then somebody may move for the issuance of a contempt citation and eventually a warrant of arrest. Balikan ko lang po kay Gutesa. Are you bothered by his disappearance? Is he hiding or meron po bang nagtatago sa kanya? Kung ang hangarin mo is talagang logical conclusion which is to prosecute and convict former Speaker Romualdez, dapat nandito siya. Hindi man sa Blue Ribbon, kung inisip niya hindi siya makapagtiwala sa Blue Ribbon, humarap man lang siya sa DOJ, humarap man lang siya sa Ombudsman, kung yun ang hangarin. So now, anong isipin natin? Bakit Blue Ribbon lang at pagkatapos ng isang pagsipot, nawala ka na?